Good morning mga kabugis, meron na naman tayong update, pre-pot, branch selection, at syempre magtatanggal tayo ng wire kasi baon na mga kabugis yung wire nito. Sampalok naman ang ating project ngayon. So far, ito na yung pinakamaganda na nagawa ko. From seedlings to mga kabugis, from seedlings. Napakaganda oh, sampalok. So yan oh, napakaganda. Ganda-ganda ng pagkaka-curve niya. Ayan, 3 years ko na po itong alaga. So, ito pa lang ang kanyang sanga ano. Kasi syempre hindi siya nakadirect sa lupa. Siguro kapag nakadirect sa ground at naka-spread mabuti yung kanyang ugat, nakakuha ng maraming nutrients, siguro ko ito ay napakalaki na itong sanga nito. Ayan. So ang gagawin ko, i-ripat ko siya. Syempre ipapalitan ko yung medium niya. Kailangan malusog yung kanyang medium. Syempre ang aking medium ay river sand, topsoil, compost. So marami akong compost dito, may pinagkukuhanan ako. And then syempre nakahaluan ko rin ng konting coconut sodas at saka rice hull mga kabugis. Simulan na natin mga kabugis. Let's do it! Yeah, bring you home. Yeah, come on. So as you can see mga kabugis oh, tingnan nyo yan oh, baon na baon yung kanyang wire. So maganda po ito mga kabugis. Sabi nga ni Bonsai Stang Lumpo, maganda po kapag gusto mong magpalusog ng trunk, ayan, ibaon mo yung wire. Pero huwag mong kakalimutan pero na meron kang mga bonsai na naka-wire kasi nga ito nga sobrang nakabaon, pwedeng mamatay yan mga kabugis. So ayan ang explanation ni Bonsai Stang Lumpo. Ayan, baon na po yung mga kabugis. Kailangan ko tanggalin. Tapos hindi ko muna siya iwa-wire para makahinga-hinga naman yung aking material mga kabugis. Yan, so kagandahan ng defoliation mga kabugis para hindi masyadong sagabal itong mga dahon at makita na rin syempre yung kanyang mga branches. Madali kasing pilian ng branches kapag na-defoliate. Pero may mga halaman na hindi mo basta-basta pwedeng i-defoliate, no? So pili lang yung mga halaman na mayroong na pwede mong i-defoliate. So yung mga kabugis, matagal ko na tong alaga na to. Kung makikita nyo yung pagkaka-curve yan, napakaganda, di ba? Yun nga, matagal talaga maghintay ng isang materialis, especially kapag nagsimula ka sa buto. So ito, nagsimula ito sa buto, kaya yan na-train ng maayos yung kanyang mga sanga. Yung mga bugis, so baon na oh. Ayan, baon na. Sa pagkakatanda ko, pangatlong beses ko na itong ginalaw. So ibig sabihin, nung una pagkakatanim ko, pangalawa nung winner ko, yan yung mga curvature na yan. Tapos itong pangatlo, yung iriripat ko siya sa isang planggana. So yan yung pangatlo na pagkakahawak ko dyan sa materials na yan. Actually marami yan, 9 na piraso yan eh. Sa mga hindi pa nakakapanood nitong video ko nito na sampalok, pwede nyo pong panoorin, ilalagay ko yung link dyan sa baba. Pwede nyo panoorin step by step yung paano ko po yan tinanim, winire, tapos ayan, itong pagkakaripat pangatlo.
Saturday. Ayun, dapat medyo nag-curve pa to eh. Oh. Nang? Tire. Tire. Saturday. So kayo mga kabugis, tapos na yung aking niripat na sampalok. Siyempre, hindi ko muna ito i-wire para medyo makahinga-hinga yung kanyang trunk at saka yung mga branch. So yung mga kabugis, kung nagustuhan nyo itong video ko, please like and subscribe at huwag nyo kakalimutan hit yung notification bell para lagi kayo updated sa lahat pa ng videos na kaya i-upload. Maraming salamat, bye bye!